Maraming mga tao ang patuloy na darating at aalis sa buhay natin, ngunit ang totoong kaibigan lang ang siyang nagiiwan ng bakas sa ating mga puso. Sila'y gaya din ng mayabong na puno na nagbibigay ginhawa, katapatan at ligtas na espasyo sa pag-unlad. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang nangarap ng simple at payak na pamumuhay. Kahirap ay di alintana, nagtiyaga at nagsikap lumaban ng parehas sa buhay. Ngunit ang lipunan mismo na kanyang kinaroroonan ay siyang nagmistulang punong walang lilim na siyang nagtutulak sa kanya patungo sa mundo ng karahasan kung saan tunay na kaibigan lang ang mananatiling kasama hanggang sa huli. Ang kwento ni Ulysses Buboy Alega. Alega Gang, ang grupong gumimbal sa Cebu. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Nagsimula ang kasaysayan ni Ulysses Alega o yung mas nakilala din sa tawag na Buboy noong dekada 80 sa probinsya ng Cebu. Gaya ng karamihan, si Buboy ay nagbuhat lang din sa isang ordinaryong pamilya. Isang kahig, isang tuka ang antas ng kanilang pamumuhay noon. Sa ganyang paraan niya ay tinataguyod ang kanyang mag-ina. Nairaraos niya ang kanilang pang-araw-araw sa pamamagitan ng pamamasada lamang. Bagamat may kahirapan, ay kontento na si Buboy ng ganun. Ang mahalaga ay hindi niya ginugutom ang kanyang pamilya. Subalit noon pa man ay laganap na rin talaga ang mga abusadong pulis sa mga lansangan na ginagawa ng gatasan ang mga nagpapakahirap kumayod at pumaparehas sa buhay. Mahilig silang mga misyon at mangutong sa mga katulad ni Buboy para may pangsuporta sa kanilang mga bisyo. Bukod pa dito, ang hawak din nilang mga protection racket ng iba pang mga grupo na noon ay laganap din sa maraming lugar sa bansa, at isa na ang Cebu dito. Sa ganitong sistema ay aping-api ang mga maliliit na nagsisikap na kagaya ni Buboy sapagkat nababawasan pa ang kakarampot na nga na kanilang kinikita. Malaking grupo at may malakas na koneksyon ang nooy namumugad sa Cebu, kaya't ganun na lang kagarapalan ang pangungutong sa lugar. Si Buboy at iba pang mga ordinaryong tao lamang ay wala namang magawa kundi ang magbigay na lang sapagkat wala naman silang pagpipilian. Dahil kung nanaisin man nilang pumalag ay luging-lugi pa rin sila sapagkat bukod na sa mga halang ang kaluluwa ng mga kalaban ay masisira din ang pamilya nilang inuuwian. Maliban na lang kung talagang gusto mo nang sirain din ang buhay mo. At sa kamalas-malasang pagkakataon ay mukhang ganun na nga ang tatahaking landas ni Buboy Alega. Isang umaga na magsisimula pa lang siyang bumiyahe ay hinarang na kaagad siya ng gutom na pulis. Hindi marunong tumanggap ng paliwanag ang mga ito. Sa halip ay kinuha kaagad nila ang kanyang lisensya matapos hindi makapaglagay para sa mga sikmura na mga humarang sa kanya. Dahil dito ay umagang-umaga pa lang sira na din kaagad ang naging araw ni Buboy. At kung hindi siya makakapamasada ng araw na yun ay wala silang kakainin at maiuwi sa kanyang pamilya. Kinabukasan, nang kukuhanin na ni Buboy ang kanyang lisensya sa opisina, ay pinag-initan pa siya lalo ng mga pulis. Pinagtripan pa siyang bugbugin at pahirapan sa loob mismo ng presinto bago tuluyang pinauwi sa kadahilan ng masamang asal daw ang ipinakita niya sa mga humuli sa kanya. Dahil dito, ay lalong nagkapatong-patong tuloy ang mga problema ni Buboy at mga gastusin at bayarin sa pamilya pagkatapos ng mga sandaling iyon. Dahil lang sa isang araw na hindi siya kumayod at nawala ng kita. Hindi maipinta ang pagkadismaya at sobrang galit sa mukha ni Buboy. Subalit ganun pa man ay nagagawa pa rin niyang makapagtimpi, lalo pat maliit pa lang ang kanyang anak noon. Bukod dito, ay hindi lang basta problema sa pamilya ang kanyang dinadala sapagkat andyan din ang kanyang mga kaibigan na siya rin mismo ang nagiging takbuhan ng mga ito kapag may mga pangangailangan sila at sarili ding problema. Dahil lingid sa kaalaman ng lahat
Si Buboy lang ang may kakayahang maglakas loob na pumalag at lumaban, lalo't higit kapag naagrabyado na ang kapwa niya driver na nauubos lang ang kakarampot na kinikita dahil sa mga kutongero at mga abusadong pulis sa lansangan. Kundangan na nga lang at pinapahalagahan pa rin ni Buboy ang kanyang mag-ina, kaya't hanggang kaya ay pagtitimpi na lang palagi ang kanyang inilalaban. Taong 1985, dahil sa pagtulong sa isa niyang kaibigan, ay meron na pala siyang nasagasaang isang malaking grupo. Kilabot sila sa lugar dahil hawak ng ilang tiwaling pulis sa Cebu. Tinutugis nila si Buboy at halos araw-araw ay nanggugulo sa lugar ang mga ito. At sa pagkakataong ito, dahil sa dami ng mga kaapihang dinaranas at pinagdaraanan, nagpasya na nga si Buboy na makipagsabayan na lang. Kailangan na niyang lumaban dahil hinihingi na talaga ng pagkakataon. Meron siyang kapatid na nagngangalang Edgar na miyembro naman ng maliit na gang na pinamumunuan ng isang Elisar Tabar o si alias Eli. Sila ang mga tumulong at nakasama ni Buboy sa kanyang grupo, na ang ilan nga ay nakilalang sina Rolando Montero, Johnny Sanchez at si Nestor Gomez alias King Kong. Binigyan nila si Buboy ng bakal upang may proteksyon at ipanlaban sa mga humahanting sa kanya. Di nga nagtagal ay lalo pang lumakas ang kanilang grupo dahil sumapi na rin sa kanila ang iba pang mga kapwa driver ni Buboy. At ng mga sandaling iyon nga ay isinilang ang Alega Gang. Alinsunod na rin sa pangalan mismo ni Buboy Alega na siyang nahirang nila upang sila'y pamunuan. Dalawa ang naging mukha ng Alega Gang noon. Ang mabuti para sa nakararami sapagkat nananatiling bukas palad sila, lalo na si Buboy para sa mga nangangailangan na siyang kanyang nakagisnan sapagkat siya'y lumaking masunurin sa kanyang mga magulang at gano'n na lang ito kalapit sa kanya. Subalit gano'n pa man, masama na rin ang isa pang bahagi ng kanilang grupo dahil sinabayan nila ang mga humahamak sa kanila dati sa pamamagitan din ng paggawa ng labag sa batas at pinagkakakitaan nila ang mga gawaing iligal gaya na lang ng pangho-hold up, pagnanakaw at iba pa. Pero ang masaklap pa sa lahat ay binalikan nila ang lahat ng nagkaroon ng atraso sa kanila at pinagliligpit ang mga ito sa paraang nararapat para sa kanila. Lalong-lalo na yung mga abusadong pulis ay hindi nila pinapakitaan ng awa at basta na lang tumitimbuwang sa kanilang mga kinalalagyan. Ang Alega Gang ni Buboy ay minsan na ring nakilala bilang Agaw Armas Gang sapagkat kinukuha nila ang mga bakal ng pulis na kanilang naitutumba na umabot na sa bilang ng halos 20 pulis ang namatay sa loob lamang ng wala pang halos 2 taon. Ganyan naging kamapangahas ang grupong Alega Gang ni Buboy at sila nga'y tuluyan ng namayagpag sa buong Cebu at mga karatig lalawigan. Sila'y naging laman ng mga pahayagan at balita sa mga radyo at telebisyon na siya namang naghatid ng takot lalong-lalo na sa mga nakakalaban nila. Naging mortal na kalaban ng Alega Gang noon, ang noon ay mga konstabularyo pa lang na dahil nga sa pagkalagas ng kanilang mga kabaro ay hinding-hindi nila mapigilan ang pagkatay ng Alega Gang at sila'y nasa hot seat na dahil sa araw-araw na lang na pambabatikos sa kanila ng mga media at ang lakas ng pressure mula sa pamunuan sa itaas dahil nga wala silang magawa sa grupo ni Buboy Alega. Nagmistulang death squad na rin ang Alega Gang noong mga panahon ng kanilang pamamayagpag sapagkat maging ang mga lokal na opisyal ng gobyerno ay tinitira na rin nila kapag napapatunayan nilang abusado na ang mga ito sa kanilang mga tungkulin. Dahil dito ay bumuo din ng isang napakalaking task force ang Philippine Constabulary sa Cebu para lang tutukan at puksain ang Alega Gang. Full force sila sa kanilang mga operasyon at 24 oras na tinatrabaho ang grupo kasama na rin ang 50 mil ng patong sa ulo ni Buboy na napakalaking halaga na noong mga panahon na yun, buhay man siya o patay. Isang gabi habang nagdiriwang ng karawan ang kaibigan nilang si Ali Tabar, habang sila ay nasa gitna ng kasiyahan at nagiinuman, ay may nagtimbre na pala sa mga konstabulary sa lugar na kinaroroonan ng Alega Gang. Walang kalam-alam ang grupo ni Buboy na sila pala ay dali-dali ng pinapalibutan ng napakalaking puwersa ng mga konstabularing tumatrabaho sa kanila.
At sa isang iglap lang ay nagkaroon nga ng sorpresang bakbakan at habulan, at ito ay sa kabila ng kawalan sa kondisyon ng grupo ni Buboy dahil nga sa mga nakainom ang mga ito. Dahil sa pagkabigla sa pangyayari ay nakorner ang karamihan sa kanila at nadakip sila kasama na sina Ali Tabar at ang kapatid ni Buboy na si Edgar. Bagamat may mga nakatakas, ay nagkahiwa-hiwalay naman sila at nahuli rin pagkalipas ng ilang araw na walang humpay na follow-up operations ng mga constabulary. At tanging si King Kong lang at si Buboy Alega ang natira. Nagpalipat-lipat na mga pinagtataguan si King Kong ng mag-isa, habang si Buboy naman ay pinuntahan kagad ang kanyang pamilya upang ilabas na rin ang kanyang mag-ina at mga magulang sa Cebu. Pinapunta niya ito sa Davao pansamantala habang mainit pa ang sitwasyon dahil ayaw ni Buboy na pati sila'y madadamay pa. Naging malaking dagok ang pangyayaring iyon para kay Buboy Alega dahil pakiramdam niya ay naging talunan siya ng mga sandaling iyon. Nahuli ang kanyang mga kasama at nalagay pa sa panganib pati na ang kanyang pamilya dahil anumang oras ay pwede din silang tirahin ng mga pulis dahil sa tindi ng galit sa kanyang grupo. Lalo pat alam nilang walang magtatanggol sa kanila sa pagkakadakip sa karamihan ng miyembro ng Alega Gang. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang tuluyan ng iwanan si Buboy ng kanyang mag-ina. Umuwi na sila ng tuluyan sa kanilang bayan sa Leyte upang doon ay magkaroon ng tahimik at bagong buhay. Mabigat sa loob ni Buboy ang umalis din pansamantala sa Cebu, ngunit sumumpang magpapalamig lang siya ng konting panahon. Dahil sa kanyang pagbabalik ay bubulabugin niyang muli ang kanyang mga kalaban. Pagdating sa Davao, gumamit siya ng alias Glenn Rapanan upang di makilala. Nanirahan siya sa lugar na yun at pagkalipas ng 2 taon ay muling nahuli at nakulong dahil naman sa kaso ng pagnanakaw. Pero sa kanyang paglaya ay muli siyang bumalik sa Cebu upang ituloy ang laban. Una niyang hinanap si King Kong at sila'y nagplano kung papaano may lalabas ang iba pa nilang mga kasamahan na nauna nang natiklo bago pa man sila magkahiwa-hiwalay. Nagpahuli sila sa mga constabulary hindi upang isuko ang laban, kundi upang magkasama-sama muli ang grupo. At nadatnan nga nila sa Cebu Provincial Jail ang mga kasamahan nila. Habang nasa loob ay pinalano ni Buboy na mailabas silang lahat. Ngunit marami na ang nagbago. Ibang-iba na ang pagkatao nila ngayon, lalo na si Elizar o si Ali Tabar. Dahil sa tinagal-tagal nila sa loob ay marami na ang nangyari. Nagbalik loob na siya sa Panginoon at ang dating siga-siga at gang leader sa mga kalokohan nila, ngayon ay Biblia na ang hawak sa halip na bakal. Siya ay naging isa ng pastor at hinimok niya ang kaibigang si Buboy na wag nang ituloy ang pinaplanong pagtakas nila sapagkat kung hindi man kamatayan ang naghihintay sa kanila ay patuloy lang silang masasadlak sa kasamaan. Hanggang sa huling sandali ay walang ginawa si Ali Tabar kundi pigilan ang kaibigang si Buboy. Pinakiusapan niya ito bilang kapatid at tunay na kaibigan. Subalit, sa tindi na ng galit at puot na nananahan sa puso ng isang api ay nawala na rin ng puwang kay Buboy maging ang halaga ng tunay na kaibigan. Buong-buo na ang loob niya at wala na makapipigil pa sa kanilang pagpuga. 14 ng Hunyo noong taong 1987, hating gabi, nang tuluyan ng tumakas ang grupo ni Buboy sa mga oras na di inaasahan ng kanilang mga bantay. Nagawa nilang makapangagaw ng sasakyan at dagli ang lumayo sa lugar. Sobrang ikinalungkot naman ni Eli Tabar ang pangyayaring iyon at wala na siyang nagawa pa maliban sa ipanalangin na lang ang kanyang mga kaibigan. Dahil alam niyang lalo lang pinaliit ng Alega Gang ang kanilang mundo. Kinabukasan nga nang mai-report ang pagtakas, ilang batalyon kagad ng constabulary ang pinakawalan nila habang suportado pa ang mga ito ng 2 helicopter gunship. Ang Alega Gang ni Buboy ay ilang araw ding nagpalipat-lipat ng kanilang mga pinagtataguan. Subalit dahil sa dami ng humahanting sa kanila, noong 18 ng Hulyo taong 1987, nang may makatukoy sa kanilang lokasyon na mabilis namang itinawag sa malaking puwersa ng constabulary. Dakong 1:00 ng hapon na magkaroon ng engkwentro.
Umabot sa mahigit 2 oras ang madugong bakbakan at habulan sa pagitan ng Alegagang at pwersa ng Constabulary, at wala na silang balak pang pahabain ang kasaysayan ng mga ito. Sa tulong ng 2 helicopter gunship na tumitira mula sa itaas, ay hindi na nakawala pa sa radar nila ang grupo ni Buboy Alega. Sa patuloy na habulan ay nasukol nga sa may bahagi ng distrito ng Labangan ang grupo ni Buboy. Na-corner sila malapit sa may sapa, kung saan doon ay inilaban na nila hanggang sa huli ang kanilang mga buhay. Dakong alas 5 na ng hapon ng araw na yun nang humupa ang matinding bakbakan. At pagkatapos ng putukan ay doon nga tumambad ang mga bangkay ng karamihan sa mga miyembro ng Alegagang, kasama na ang kanilang leader na si Buboy Alega. Siya ay naghihingalo pa habang tinatawag ang kanyang mag-ina at mga magulang at inaalala ang kanyang kabataan, habang unti-unting binabawian ng hininga. Meron pang 4 na nakatakas, subalit napatay din sa follow-up operations ng mga Constabulary. Samantala sa kabilang dako, ang kaibigan nilang si Elizar o si Ali Tabar ay sobra-sobrang naghinagpis dahil sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na si Buboy Alega, na hindi naman siya nagkulang sa pagpapayo, ngunit ito'y tuluyan na talagang kinain ng galit at puot dahil na rin sa kagustuhang makapaghiganti. Patuloy na binago ni Ali Tabar ang kanyang buhay, at pagkalipas pa ng sumunod na 2 taon ay tuluyan na nga siyang nakalaya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang espiritual na gawain hanggang magkaroon siya ng sariling ministeryo. Mapayapa niyang inilaan ang mga nalalabing bahagi ng kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya sa baryo Buhisan sa Cebu. Maraming mga tao ang patuloy na darating at aalis sa buhay natin, ngunit ang totoong kaibigan lang ang siyang mag-iiwan ng bakas sa ating mga puso. Ikaw kaibigan, meron ka bang mayabong na puno na nagmimistulang pahingahan sa mga nakakapagod na sandali ng iyong buhay? O sila'y pawang mga punong walang lilim na nagsasadlak sa iyo patungo sa marahas na mundo? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!